JC Bel Miranda! Palakpakan po ulit natin si Lord. Okay, good morning. Sige, you may be seated. Una sa lahat, no, I'd like to thank our God for this opportunity. And of course, sa ating lead pastor dito sa New Life Tondo, si Pastor Herbie Castillo, as well as sa lahat ng pastorals, leaders, at sa lahat po ng volunteers, at sa lahat po ng nandito ngayon, maraming salamat po. Now, I am very excited to share itong i-share ko sa inyo. And of course, sasamahan po natin ito ng testimony. But I want to talk about two things sa buhay na facts of life. Una, kailangan natin tanggapin sa buhay natin. Pero wait lang masyado kayong seryoso ha. Wait lang. Huwag mo na masyadong seryoso. Mabuti ang Diyos? Amen. Ayan. Okay, ito po yung facts of life. Una, there are things in our lives that we cannot control. Kahit bilyonaryo ka, ano man ang ari-arian mo, sobrang galing mo na, talagang may mga bagay talaga na kahit anong pursigi mo, hindi mo kayang i-control. Tama? Okay, number 2. There are good times and bad times. Okay? In Ecclesiastes chapter 3, verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. Ecclesiastes chapter 7, verse 14. In the day of prosperity, be joyful. In the day of adversity, consider. Surely, God has appointed the one as well as the other, so that man can find out nothing that will come after him. So, kung hindi maganda ang nangyayari, let's say, for example, if the season is against us, consider. It's okay. Pwedeng paiba-iba ang season, pero ang Diyos hindi nagbabago. Mananatili siyang tapat. Minsan nga, hindi na tapat ang iba nating kausap, pero ang Diyos tapat pa rin. Tama po ba? Okay. And also, sa buhay po natin, tandaan natin ito, may mga... Kaya ang pag-usapan po natin ay ito. Our response is more important than our situation. Ulitin ko. Our response is more important than our situation. Why? Minsan, alam niyo po kung ano ang sobrang nakaka-apekto sa future? The way we respond on things. Kasi may option tayo lagi. For example, pag na-scam ka, papaano ka magre-react? Papaano ka magre-response? Magre-react or magre-response? By the way, may pagkakaiba yan ha, pero I choose the word response. Kasi pag nag-react ka, nagiging impulsive ka na. Bigla ang desisyon dahil dala ng galit mo. Tama? So for example, pag hindi umaayon ang panahon, papaano tayo doon magre-response? Lagi tayong may option. Pero piliin natin lagi ang tamang response. That is very important. Now, let me share my testimony, not only our testimony, no? Ang kasama ko po sa business. Alam niyo po, last year, the Word gave me this word. Akala ko kaya nga, alam niyo po, pag minsan lalakad ka lang o kaya nagbabasa ka ng Bible, sometimes may mababasa ka sa Bible na talagang tatatak sa puso mo. Alam niyo po, ang pinabasa sa akin ng Panginoon, Proverbs 21:21. Natuwa ako sa verse. Tapos ang ginawa ko, mineditate ko, renicite ko. Kahit pupunta ako ng kusina, magre-recite ako. He who pursue righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Tapos hanggang sa, he who pursue righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Akala ko wala lang. Parang masaya lang ako, renicite ko siya. Uy, may kabisado ako na verse. Pero yun pala, pagdadaanan pala namin. Kaya be careful, minsan pag may verse sa'yo si Lord, panghawakan mo yan. Kasi kung hindi mo pa naranasan, baka dadaanan mo pa lang. At pag dinaanan mo, yun ang panghahawakan mo. He who pursue righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Not only prosperity, but honor. Kasi may iba naman prosperous pero walang honor. Tama? Tama? Hindi lahat ng prosperous may honor.
So si Lord pag nagbigay, package. That's very important. Now, akala ko yun lang. Okay, yun pala kasi matindi-tindi pala ang pagdadaanan namin. So nagpapayawan kanina ni May. And this is we are so thankful to God no for every encounter, testimony na mararanasan natin. Minsan, parang ang pangit, Lord, nito, di ko ito gusto. Pero trust God. He knows what He's doing. Nakuha niyo po? Now, last year po, akala namin, na-mention ni May, okay lang, sige, kung wala pa sa 100,000, pero pag milyon ang pinag-uusapan, medyo may guhit na yan sa amin. Gumuguhit na sa puso. Dati nga, nung walang-wala pa kami, 1,000 pa lang, sobrang guhit na eh. Lalo na kung milyon. Mapipigil ka. Di ba? Tama po? Okay. May nangyari po sa amin na, anyway, hindi ko siya pwede elaborate, pero bibigyan ko kayo ng idea kasi may involved na, let's say, sabi nila, para ka ma-promote, let's say, para ka makakuha ng project, let's say, sa government, even in private, kailangan mo ng mga connections sa loob. Kailangan mo ng mga, anong tawag doon? Sino ang backer mo? Sabi nila. Pero sa amin, hindi. Iba ang Diyos gumawa. Sometimes we don't have connection inside, but we have divine connection. And God is more than enough. Nakuha niyo po? So, hindi kailangan, sabi nila, kailangan mag-under the table para makuha mo. Pero iba ang Diyos natin. Hindi mo kailangan magkompromiso, hindi mo kailangan mag-under the table because God is more than enough. You can get the project even without under the table because you have God. Okay, kaso nga lang, hindi naman paparanasin ka talaga ng Panginoon na makaka-encounter ka ng mga tao. Anyway, I'm not judging this, kasi hindi naman tayo perfecto. Hindi tayo pwedeng mangusga. Only God can judge, Pero pina-encounter kami dito sa tao na ito na even sa project namin na kami ang nanalo sa project po namin, awarded talaga sa amin. And this person involved, may lawyer na involved, and pinakamataas na posisyon sa isang region. Pinakamataas. Ngayon, sa amin awarded po sa company namin ang project. And we're talking about millions of money. Pero alam niyo po palang mahalaga. Anyway, we don't care about millions na daw. Parang ang sarap pakinggan, millions. Pero yun pala, mas mahalaga sa Panginoon ang karakter natin at pera. Nakuha niyo? So ngayon, awarded sa amin ang project sa company po namin. So sa madaling salita, nakalagay talaga ang daming project sa amin lahat, kami ang nanalo. Hanggang sa inipit po kami sa days of delivery. Tapos, nagkaroon pa kami ng meeting doon sa taong yon, sa highest official, and sabi namin, the days of delivery, wala niyan makakagawa. And para kaming na-deceive. Na sige ma'am, basta ang daming sinabi sa amin na, sige ma'am, kung walang makakagawa, mag-wave lang kayo. So kami naman, pure naman, o sige, mag-wave po kami. Kasi ma'am, pag nag-wave kayo, pag hindi nagawa ng pangalawa, ng susunod sa inyo pa rin ibabalik. So kami naman, oo, hindi pala. So anyway, we just keep on declaring. Pag iniisip natin, Lord, nagta-tithes naman. Nag-offering naman. Tapos, Lord, nag-church naman. Tapos, Lord, nagbibigay mga ganon pag mag-i-emote-emote kay Lord, di ba? Magsasabihin mo ng mga gawa natin. Pero alam niyo po, it doesn't guarantee na dahil nagtatites ka, dahil nag-o-offering ka, dahil lagi ka nasa church, dahil lagi ka nagsiserve, dahil usher ka, dahil musician ka, dahil pastor ka, it doesn't mean na wala kang ma-encounter na challenge. And it doesn't mean na hindi mag-a-against sa iyo ang panahon. But that's very normal. Okay po? So ngayon, anyway, ang nangyari po doon, we're talking about millions. Ang nangyari, sabi sa amin gano'n. So kami naman nagposisyon, nagpagawa na kami ng nag-start na kami ng production, we spent millions of money then. And take note of this, we keep on declaring and believing na mababalik yun sa amin kasi mukhang anghel naman yung director ba? Totoo po, mukhang anghel. In fact, we prayed for that director, ha? So mukhang anghel. Tapos ngayon, siguro si Lord, grabe si Lord, no? We keep on believing that, Lord, sa amin yan. We keep on declaring, we keep on believing and receiving that. But what if hindi binalik sa inyo? So we keep on declaring, and we keep on giving, blah. Yung ganun, honoring the pastors, honoring the servants of God. We keep on doing that. Pero, ang nangyari, napunta sa iba. Hindi sa amin, kinuha yung nakapangalan na sa amin. Lahat, walang tinira ni isa.
At yung masakit ay nakagastos na kami ng millions na naka-stack na sabi nga ni May kaninang umaga, masakit sa mata tingnan. Pag nasa bodega, pag nasa di ba, makita mo yung mga, paano kaya ito i-dispose? Masakit sa mata. Nakuha nyo? Pero, alam nyo po, sabi namin, we keep on believing, but the Lord, minit ako ni Lord sa Baguio pa pumunta doon, pero ang purpose doon, iba na business. Pero alam niyo po ba, siguro si Lord naawa na sa akin na, bibigyan na nga kita ng tuldok at kasagutan. Totoo po, sa Baguio, nag-attend ako doon ng what do you call this, ng short conference. Pagkatapos, yung kumuha ng project, sino ang inaward ng project, katabi ko. Katabi ko, ganun kabait ang Panginoon. Very friendly ako. Sabi ko pa, kumusta nung company? Sinabi niya, ang company. Sabi ko, sa isip ko lang, this is the company. Sa isip ko yun. Okay? So, ganun ang reaction ko. Tapos, can you imagine, yung taong yun, ang mga dapat hindi niya sabihin, sabi ko lang, kayo di ba ang nag-deliver ng mga ganito? And di ba ganito, very friendly lang ako. Alam niyo po yung taong yun, ang mga bawal niya sabihin, sinasabi sa akin. Maybe he was not conscious. Pero alam mo, habang sinasabi yun ng taong yun, pinapakita sa akin ng Panginoon na, look what they did and how they did it. Tapos, alam niyo po, after nun, akala ko okay ako. Akala ko after nun, very friendly ako. Of course, you have to be professional in business. Huwag kang lalamya-lamya. That's the truth. I mean, kung may emotion ka, iano mo kung si Lord lang or may mapagsasabihan ka, hindi yung sa harap ng kliyente mo, iiyak-iyak ka. Hindi pwede yon kahit milyon pa yan. You have to be strong. Kung iiyak mo na lang kay Lord. Tama? So ngayon, I was walking, kasi ang policy noon, one company, one representative. So ako lang, I was walking papunta doon sa sasakyan, andun si May. Tapos habang naglalakad ako, declare ako, Lord, you are a good God, you are a faithful God. Declare lang ako. Akala ko okay ako. Pagdating ko sa sasakyan, grabe ang boldness, declare ako. Pagdating ko sa sasakyan, umiyak ako. Iyak ako. Alam mo, sabi ko kay Lord, sabi mo, Lord, he who pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Di ba? Righteousness, Lord. Righteousness. Alam niyo kung ano masakit sa akin? Sabi sa akin ni May, okay, Beli, iwan na muna kita dito. Iyak mo kay Lord. So, iniwan niya ako sa sakyan mag-isa. Maganda, may moment ako kay Lord. Tama. Enjoy every moment with God. Iyak ako kay Lord. Grabe talagang iyak ko. Sabi ko sa kanya, Lord, you have given me the ability. Kasi ako sa marketing. So those who are watching online, you may, even dito lahat, there may be an opportunity to take advantage. Na mag-compromise for the sake of millions of money. But hey, God is righteous. Alam niyo po, sabi ko kay Lord, Lord, you have given me an ability na kaya ko naman, Lord, mag-under the table. Kaya ko naman, Lord, kausapin yung director na yon and ganito. Kaya namin, Lord, ang ganito na ginagawa nila. We can also do it. But Lord, we choose righteousness because you are righteous. Sabi ko kay Lord, but Lord, I think it's okay na maging magpakatotoo kay Lord kasi hindi natin pwedeng plastikin ang Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, I'm really okay. Sabihin, Lord, excuse me, tingnan mo nga, duguan ka na nga. Okay ka pa ba? Tama ba? So ngayon, I keep on telling God, Lord, ang sakit. Why did you allow, Lord, na ma-deceive kami? Sabi ko yun kay Lord, bakit hindi namin yung Lord na-discern? God is giving us discerning spirit. Bakit, Lord, dinayaan mo? Lord, di kayo na-discern, Lord. Alam niyo ba, because of that moment, alam niyo ang naging prayer ko na kay Lord, nung nangyari yun, kasi feeling ko nakalusot sa mata namin at dapat may discernment, di ba? Sabi ko, that moment, yung moment na yon, naging opportunity yon para sa akin na mas lalo magsumiksik kay Lord. Ang naging prayer ko, Lord, kahit mapapunta mapahigaan, kahit naglalakad, Lord, teach us to hear your voice. Lord, teach us to discern. That became our prayer. Teach us to identify. Hindi ko, alam niyo yung parang kapit na hindi kita bibitawan, Lord, hanggat di mo kami tinuturuan. Pero God is so sweet. Sabahan niyo po? So ngayon, ang nangyari noon, okay na. Ang nangyari, sabi sa Bible, anong turo sa Bible? Mahalin ang kaaway. Tama?
Mahalin ang nag-prosecute sa'yo. Mahalin ang nakasakit sa'yo. Di syempre, Christian na tayo, di ba? Last year, Christian na rin ako, di ba? Nakikita niyo ako dito. Syempre, yun na, pinapractice ko na. Lord, nagpe-pray ako, I was trying, sa sarili kong lakas, I was praying for that director. Lord, I bless director, I bless attorney. Hindi ko pala kaya. I found myself na trying hard, na hindi ko pwedeng sabihin na pure ang pagkaka-pray ko. Yes, I was praying for that person, but not pure. May gigil pa rin ako. Totoo yun. I cannot lie. My Creator knows that. So may gigil sa akin. Sabi ko, so first attempt ko na pag-pray, Lord, nag-pray naman ako, parang hindi umuubra kay Direktor. The second, okay, ito nakakatuwa. Ito na, unti-unti kami nag-move on na. Ang nakakatuwa, the same region, the same director, nag-submit pa rin kami another project. We receive a letter of disqualification again for the second time. Now, dahil naka-receive kami ng letter of disqualification, I tried again to pray with love for that director. Lord, I bless this director. Hindi talaga kaya. Parang, Lord, turuan mo ako na mag-pray sa taong ito na pure. Na totoo talaga na, alam mo yun na wala ng halong dahil lang sa milyon, dahil sa pera. Kasi kung tutusin, pera lang naman talaga yan. Though pag pinag-usapan, we need it. So that we can use it for our family, for other people. Pero I want you to hear hanggang dulo yung testimony. So yun na. And the third time, so hindi umubra. The third time, parang nasanay na kami. Nag-send ulit kami, set of project, the same region. And we receive another letter of disqualification. For the third time yan. Alam niyo ang masakit doon kasi nakita talaga namin harap-harapan na, ayun nga ang na-mention ni May, na qualified ka pero pilit ka na disqualify. At yung hindi ka tanggap-tanggap, pilit na kina-qualify. Mahirap din yun na trabaho, yung magbulag-bulagan. Mahirap yun. Ano yan? Talent yan, yung magbubulag-bulagan ka. Tama? Talent yan. Pero wag po nating gawin. Ano? So yun na. Third time yun. The fourth time, we tried again. The same region. Kasi we're trying na, kailangan namin ito mai-out na naka-stock. Kasi we just tried and tried. Just do what you can do. And let God handle what you cannot do. Tama? So ngayon ang ginawa namin, nag-bid ulit kami. And glory to God, habang nasa sakyan ako, for how many days na nakalipas, may result na. Habang nasa sakyan ako, naka-stop, naka-red. Tingnan ko ang cellphone ko, mag-isa lang ako sa car. Pagtingin ko ng email, ang nabasa ko ulit, congratulations, letter of disqualification again. For the fourth time. Alam niyo kung ano ang nakakatuwa sa Panginoon? Ang response ko naging declaration. I was alone inside the car. I praised, nagpatugtog ako, pero bago ako magpatugtog, I praise and I praise and I praise God. I declare who He is in our lives. I declare His faithfulness. I declare His love in our lives. I declare na, Lord, kahit Lord, hindi namin yan makuha, Panginoon, we know, Father God, that You are the source of blessing, not the company. I just declared. Ito na, after ng declaration, I worship and worship God sa sasakyan. Parang ang saya ko na. Parang ang saya ko na. The same day, parang ang saya-saya ko na. Pero sabi ko, bigla ko na-notice. Sabi sa akin ng Panginoon, look at you now. Look how you respond now. Tapos, kinagabihan, nag-attempt ako mag-pray kay Director. And for that lawyer na kasama doon. For the first time sa sarili ko, na pag-pray ko ng pure si Director. At wala akong halong kaplastikan. I prayed even for his family na hindi ko kilala. Father God, thank you God for the life of Director Tut. Di ko pangalanan ha. Lord, I bless him. Patuloy mo po siya, Panginoon, pagpalain. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang kanyang pamilya. And patuloy mo, Panginoon, pagpalain lahat ng empleyado sa na yon, sa office na yon. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain si attorney. Take note, yung mga taong yan yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa'yo. Pero again, pang fourth time ko yan na overcome ha. Alam niyo, sabi sa akin ng Panginoon, look at you now.
Dati, ang unang response ko, parang bata na inagawan ng lollipop. Yes. Bakit Lord ganito? Bakit ganyan? Take note by the way, doon pala nung nagkakry ako sa inside the car, alam mo si Lord lagi mag-i-encourage sa'yo. Alam niyo habang umiiyak ako, grabe nang iyak-iyak ko sa car. Kasi ang quantity ng damit na yun ay 72,000 pieces, mahigit. So, basta at may mga kasamahan pa siya, kaya umabot siya ng ilang milyon. Ngayon, habang umiiyak ako, grabe ang iyak ko, yung phone ko nagre-ring. Kasi I was asking the Lord, Lord, bakit ganito, ganyan? Eh di hindi pa ako nakakano ng luha ko. Ang phone ko nagre-ring at isa sa client namin, sabi sa akin, eh di syempre, i-compose ko muna ang sarili ko. Huwag ka magpahalata na umiiyak ka, di ba? Syempre, dapat hindi ka nagpapahalata minsan sa kliyente, ganun pa rin. Hello, sir. Pinapractice ko ang boses ko. Hello. Saka na ako sasagot. Ano? I'm giving you tip. Ano? So, syempre, pag ganon, i-compose mo na ang sarili mo. Okay, saka na. So, sinagot ko na. Hello, sir. Ganon. Sabi sa akin ng kliyente, Ma'am, pwede po ba, ma'am, kaya niyo po ba, ma'am, ang 300 to 400,000 pieces na damit? In the middle of my crying. Ang ini-emote ko kay Lord, 72,000 pieces. Ang kliyente tumawag sa akin, Ma'am, magpapagawa kami 300 to 400,000 pieces na damit. What is the message? In the middle of my crying. Anong message doon, kapatid? Anak, pwedeng may sakit ka ngayon. Ano ang iniiyak mo? Sa palagay mo ba hindi kita kayang pagalingin? Pwedeng nawatanggal ka sa trabaho, anak. Sa palagay mo ba hindi kita kayang i-provide ng mas magandang trabaho? Anak, pwedeng nasaktan ka ngayon. Sa palagay mo ba hindi kita kayang i-heal? Anak, marami ang nawala sa'yo. Pwedeng na-scam ka. Do you think I cannot restore you? Are you getting me? Yung iniisip natin na wala, Lord, ang dami lang nawala sa akin, Lord, na pera, ang dami nang nasayang, ang dami ko, Lord, palpak na nagawa, Lord, ang dami ko, Lord, mga desisyon na palpak. Excuse me, He is God. Ano ang hindi kayang gawin ng Diyos para sa'yo? Kaya alam nyo, nung nagsasalita yun, wala na ako pakialam kung mag-order o hindi eh. Encouragement na lang yun sa akin ng Panginoon na, excuse me, Belle, 72,000 iniiyakan mo na piraso? I am the source of the blessing, not your company. Yung minsan may, for example, rejection. Lord, grabe Lord, naka-apply na ako ng iba't ibang company, Lord. 3 beses ako, Lord, na-reject na. Lord, 5, Lord. Lord, hindi Lord ako matanggap-tanggap, Lord. Lord, titigil na ba ako, Lord, sa pag-serve? Lord, lagi naman ako nag-a-attend. Minsan nga, 4 services pa, andun ako present. Pero Lord, bakit hindi ako natanggap? Bakit parang walang nangyayari? Listen carefully. Never underestimate what God can do for you. Kung hindi ka ngayon matanggap sa trabaho, dahil may inilaan ang Diyos na mas magandang trabaho para sa'yo. Are you getting me? Whenever na pinagpapatong-patong na eto na, the enemy will always tell you, you will hear the enemy whispering in your ears. Hanggang dyan ka na lang. Wala ka talaga yung ability mo, wala talaga. Hindi talaga kaya ng ability mo. Sila magagaling, ikaw hindi. Pag ganyan na narinig mo, remember who you are in God. Pwedeng ako may limitasyon, pero ang Diyos ko walang limitasyon. Remember this. God cannot be limited by our limitations or our situation. Hindi mo pwedeng limitahan ang Diyos na may likha ng langit at lupa dahil lang sa limitasyon na nakikita mo. Tama? Paano kaya kami magkakaroon ng bahay at lupa? Sa sweldo ko nga, ito lang talaga, 20,000, kulang pa nga. Utang-utang pa nga, papaano kaya? Papaano ko kaya mabibigyan ng maayos na buhay ang aking mga mahal sa buhay na hindi ako nagkukompromiso?
stand on the righteousness of God because He is righteous. Kung papaano, maybe sa paningin natin, limitado lang. Pero tandaan natin, God has a million ways to bless you. Do not compromise. And anyway, going back po doon kay, okay, I only have 15 minutes. Going back doon, no? So naka-move on kami, nagpatawad kami, minahal namin si Direktor. Ay, walang kaplastikan. I love Direktor. Walang halong kaplastikan, ha? That person, I can still see him, pero alam niyo po, hindi na siya sa akin makakita mata sa mata. Pero I can still pray for that person. What is the message of this? Sometimes yung situation, alam niyo kung ano, marami tayo, ang iba sa atin siguro iniisip na, Lord, ano ba itong testing na ito? Lord, bakit ito nangyayari? Alam niyo, minsan, sometimes we are praying for the people na magbago. Kasi ang unang prayer ko pala, naalala ko rin, baguhin niyo, Lord, si Director. But si Lord pala, hindi si Director ang babaguhin ko. Ikaw mismo, how you will respond to that situation. Lord, baguhin mo, Lord, ang sitwasyon. Don't worry, hindi ko pa rin babaguhin ang sitwasyon. Ikaw mismo ang babaguhin ko. Tama po ba ako? Tama ba? Listen carefully. Dati, sometimes we strive so harder na lahat. Minsan, ang gabi ginagawa nating araw. Alam niyo po bang na-realize namin? Even to those who are watching online, it's very easy for the Lord to prosper you. May problema ka ngayon. Ano ba? Diyos siya. Problem is an opportunity for us to experience God's power and faithfulness. When there is a problem, just do what you can do. And let God handle what you cannot do. Lord, eto Lord, ginawa ko Lord ang the best ko. Pero Lord, may mga bagay talaga Lord na hindi ko na Lord kaya gawan, hindi ko na Lord kaya gawan ng solusyon Lord. But Lord, I am surrendering this situation to you. Lord, I want to see how you will move in my life. Kasi why? Diyos siya. Dapat hindi lang siya naririnig. Dapat nararanasan. Why? That testing, God will turn every testing in testimony. There will be no testimony without testing. Habang nabubuhay ka, laging may testing, hindi po yan mawawala. And that is very normal. What is the right response for that? Keep the attitude of gratitude. Na minsan hindi maayos ang sitwasyon, pero Lord, salamat Lord. Salamat Lord na Lord, ang dami naming problema, ang dami naming bayaran, Lord, may mga utang ako, Lord, na-scam ako Panginoon, Lord, ang nanay ko Lord, ganito, Lord, may sakit si ganito. Pero Lord, salamat Lord. Kasi Lord, kahit Lord, ganito ang sitwasyon namin, alam ko Lord, patuloy ka na nag-guide. The right attitude is very important. Pero kung ikaw yung tao na ano ba naman pag ganun kang klaseng tao, don't worry. Mas lalo kang lalapitan yan. Kung ano ang lumalabas sa bibig mo, yan ang ina-attract mo. Ulitin ko, kung ano ang lumalabas sa bibig mo, yan ang ina-attract mo. So pag sinabi mo, alam nyo minsan, this is very powerful declaration. I always encourage people to declare. Kahit na nakikita mo opposite, kakain ka, wala kang ulam o kaya tuyo, sabihin mo ganito, Lord, salamat Panginoon dahil bukas chicken na to. Pero pag inisip mo, wala ka ni piso, pero yung 3 days na, tuyo pa rin. Pero ang lumalabas sa bibig mo, fried chicken, baka magulat ka, hindi lang chicken ang ibigay ni Lord, pati lechon. Why? Kasi naniniwala ka na may chicken kahit ang nakikita mo, tuyo. Tapos sasabihin mo, Lord, gusto ko Lord matanggap Lord sa trabaho Lord. Sana Lord mag-increase Lord ang sweldo ko sa trabaho. Magiging ang sweldo ko Lord 50,000. Pero ang sweldo mo 10,000. But you believe na 50,000. Pero ang sinasabi mo kay Lord, Lord, salamat Lord sa 50,000 na sweldo. Tapos everyday, ganun ang deklarasyon mo. Alam mo, magugulat ka, saan ang gagaling ang 50,000? Why? You cannot limit God. We have experienced that so many times. Yung mga bagay na hindi, alam nyo, minsan ang gawa ng kamay natin, listen, minsan papahiyain ng Panginoon. Nakuha namin, for example, kami, Bel, kaya nyo lang naman nakukuha ang project nyo dahil hindi naman dahil magaling kayo, kundi dahil may Diyos na nag-guide at nagmamahal sa inyo. That's the truth. Nakuha nyo po?
So for example, sa lahat po ng nandito, whatever na pinagdadaanan natin, always acknowledge God. Huwag mawawala sa atin yung pasasalamat, ang declaration sa bibig natin, na sa kabila ng, Lord, sabi mag-declare. Sabi, Lord, magpasalamat. Sabi, right response is very important. Pero Lord, ang dilim ng paligid ko. Pwedeng totoo, fact yan na madilim ang paligid mo. Pero ano ang madilim sa Diyos? Sa Diyos, laging liwanag. Alam niyo, tama po ang sabi ni PH. Sabi nila habang buhay may pag-asa. Ang iba nga buhay pero walang pag-asa. Kasi ang totoong taong may pag-asa, hanggat may Kristo ka, laging may pag-asa. That is the truth. Nakuha nyo? So, keep the right attitude. That's very important. Yung perspective sa sa buhay, napakahalaga po. Okay, tanong, ano ba yung tamang perspective sa buhay pag pangit ang nangyayari? Kasi this is very important pag pangit ang nangyayari. Parang Lord, parang Lord, from north, from south, from west, from east, parang lahat Lord ng problema, parang bugbog sarado na ako ngayon. What is the right perspective? Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. This is very simple, Lord. Hindi ko, Lord, maintindihan kung ano po ang nangyayari. Sa pamilya namin, sa relasyon namin, Lord, ang gulo. Tapos, Lord, nag-expect ako ng ma-promote ako, Lord, na-demote pa ako. Natanggal pa, Lord, sa trabaho. Nag-expect ako, Lord, na dadami ang pera ko, na-scam pa. Lord, nag-expect ako, Lord, na gagaling ang magulang ko, ang mahal ko sa buhay, sa sakit. Pero, Lord, lumala pa. Lord, nag-expect kami, Lord, na makukuha namin ang project. Lord, naagaw pa. Pero pag ang perspective natin tama na, Lord, pwedeng, Lord, ngayon hindi ko po naiintindihan ang nangyayari. Pero, Lord, what I will always believe ay sa salita mo, Panginoon, na Lord, lahat ng nangyayari, mabuti o masama, ikaw lang ang nakakaalam. O kahit pangit man yan, Panginoon, lahat ng pangit na nangyayari, kaya mo i-turn ito sa pinakamagandang pangyayari sa aming buhay. That's the right attitude. Alam niyo po, yung na-stock, yung namin, totoo yun na sinabi ni May, naka-stock lang. Ang daming sombrero, ang daming damit, ang sa ulo. Parang, every time makikita ko yun, naalala ko lagi si Director. The memory of Director. But I love Director. We just continue to, honor God and love these people. Why? Ang oppression ng ibang tao sa'yo ay gagawin ng Diyos pagpapala sa'yo. Tandaan ninyo, alam nyo nung na-discover namin, kasi marami pang nangyari after nung nangyari yun sa amin, nagsunod-sunod ang blessing sa amin. Nagsunod-sunod. Nasabi sa amin ng Panginoon, alam nyo, sabi sa amin ng Panginoon, ano pa anak? Itigil mo na yan dyan sa kabilang region. Dito ka sa ibang region, bibigyan namin kayo, buffet pa. Presyo ninyo kayo ang masusunod, hindi ang kliyente. And God did it for us. Yung ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Bel, ano bang ini-emote-emote ninyo? Yan ba? Doon kayo. I can give you na walang kalaban, inyong-inyo. Ganon ang Panginoon gumawa. It never, baon na, nabenta na lahat ng bahay, lahat ng ari-arian, dating mayaman, wala ng kotse, 10 kotse na wala. Ano ba? Sa palagay mo ba, hindi yan kayang ibalik ng Diyos? Na makapangyarihan sa lahat? Excuse me. Pwede kang ma-oppress. Pwede kang panghinaan. Pwedeng sunod-sunod ang problema sa'yo. Pwedeng ibaon ka. Pero once you are a child of God, kahit gaano ka ibaon, lalago at lalago ka. Ganyan ang Panginoon. Nakuha nyo? Ang mga anak ng Diyos, ganito po. The more, ito ngayon ang response namin, ito mga natutunan ko. Hayaan mo minsan i-oppress ka, huwag kang gaganti ng pag-oppress, mahalin mo palalo. Listen carefully, ulitin ko, mahalin mo lalo. Why? Ano ba lang meron sa pagmamahal? Whoever lives in love, lives in God and God in Him. Ang Diyos mamumuhay sa iyo at ikaw ay namumuhay sa Panginoon. Who can go against you? I remember the advice ng isa sa amin, sa isang pastor nag-advise sa amin, Bel, how can you go wrong?
kung ang puso mo puno ng pagmamahal. Alam niyo ang sikreto sa mga promotion, sa mga blessing? Yung puso natin pwedeng makontaminate sa mga naririnig. Sa paligid mo, makukontaminate yan ng chismis, ng mga pangit na news. Uy, alam mo ba, Mare? Uy, si ganito. Mga pangit, marinig mo mga pangit na news. Pero alam niyo, pag may naririnig kami minsan na ganyan, we guard our heart. Sabi naman sa Bible, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. We guard our heart na, Lord, parang hindi ito ang gusto mo. Parang gusto mo lang, Lord, magmahal na magmahal kami. Na minsan nga, yung taong mamahalin mo pa, chinichismis ka, mahalin mo lang. Yes. Why? Yes, pwedeng ibabackfight ka, nakatalikod ka, pero habang binabackfight ka in front of them, the Lord will bless you. Why? Pinuno mo kasi ang puso mo ng pagmamahal. Nakuha niyo po? So you know what happened doon sa namin sa items na yon? Sa awa ng Panginoon, nag-iba na ang kulay ng central office. Pag inisip mo, di ba, Lord, green ito ngayon, pula-puti na. Paano pa ito, Lord? Maubos ba to? Alam nyo, hindi mo talaga pa rin limitahan ng Diyos, no? Glory to God, bago matapos ang taon, halos inubos na ng Panginoon. Sabi namin, kung hindi ang region na ito magpapagamit, ito ang declaration namin, kung hindi ang region na ito magpapagamit para malabas ito lahat ng tinahi namin, may ibang region na gagamitin ng Panginoon. And God did it. Nakuha nyo? Minsan sa ibang tao, we are expecting so much from other people. Lord, bakit siya, Lord? Hindi niya ako tinulungan. Lord, nung walang-wala siya, tinulungan ko siya. Bakit, Lord, wala siya ngayon? Ang dami mong tinignan sa kamag-anak mo. Lahat ng kamag-anak mo, nireject ka. Bakit? Why? It is because God wants us na i-refocus yung paningin natin sa Kanya. Sasabihin ng Panginoon, ano ka ba, anak? Yung kapatid mo, hindi naman yan Diyos. Yung pinsan mo, hindi yan Diyos. Yung anak mo, hindi yan Diyos. Ba't tingin ng tingin ka kung saan-saan? Ba't ikot ng ikot ka? Ba't di ka tumingala? Ba't kung saan-saang source ka? Ba't hindi ka nalang dumirekta sa source? Who is the source? God is the source. Tama? So, to my brothers and sisters, lagi tayo dedirekta sa source. So, sana pagkatapos nitong preaching, alam niyo ang inayo sa akin, yung testimony ni Gan, it's not about the millions that we lost because of that region. It's because God did something in my heart. God just taught something in me na, well, just love these people. Just bless these people. At makikita mo, well, how I will do it. And God proved that to us many times, not only once, not only twice. Na minsan, ang pag-o-oppress sa'yo ng iba, magiging pagpapala. Patuloy ka lang na magmahal. It's not about the millions, kapatid. Maybe some of us, pwedeng iniisip na, Lord, asa ng bahay at lupa? Asa ng mga pinagpipray ko? Lord, taon na, Lord, wala pa. Lord, dekada na, Lord. Lord, inugatan na ako, Lord, wala pang pinagpipray ko. It's not yet happening. Every time may nagde-declare sa unahan, panay-receive ng receive ako, Lord. Pero di ko, Lord, makita. Keep the right attitude. In waiting that you believe, Lord, even if I don't see it, even if I don't feel it, Lord, I don't hear it, God. At parang, Lord, walang paramdam. But, Lord, I continue to believe in you that one day you will do it. The Lord will fulfill it. Tandaan po natin, hindi natin pwedeng pangunahan ang Diyos. Minsan, we are trying to force the door that is not yet open. Don't try to open a door that is not open. Huwag mong i-force, gamitan ng lakas mo ng sobra. Mag-effort ka, pero gawin mong the best mo. Pero pag hindi talaga, Lord, alam ko, Lord, sa tamang panahon, you will do it. Minsan may mga in-anticipate tayo sa buhay na parang akala natin wala nang pag-asa. Minsan balita pa lang magtatakot na tayo, di ba? Hala si ganito, hala si ganyan. Hala wala na talaga pag-asa, ito na talaga final decision na. Hala ang boss ko, talagang tatanggalin ako sa trabaho. Hala hindi ko talaga makuha ang project. Hala hindi talaga ako makakagraduate kasi walang pera. Let me tell you, whatever the news na naririnig ninyo, for example, sasabihin sa'yo ng doktor, stage 3 na o stage 4 na. Oh, mga 2 months na lang, wala ka na sa earth. Wala na talagang, yan, dyan ka na lang. Lahat ng gamot, inumin mo, wala na. Yan na lang. Pwedeng tataningan ka ng doktor. Pero alam niyo yung right attitude?
Pwedeng sabihin ng science na wala na akong pag-asa. Pwedeng taningan ako ng doktor ng medisina. But God has the final say. Hindi yung mga prescription ng kung ano. Pwedeng sasabihin na hindi ka mapopromote kasi ganito ka lang. Yes, pwedeng sa ability ko, ito lang. Pero excuse me, grabe ang ability ni Lord. Hindi mo siya pwedeng limitahan. We serve a powerful God. That's the right attitude. Nakuha niyo po? So, in facing and everything, lahat ng balita na marinig ninyo, lagi niyong anuhin na, alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos. Tsaka wait lang ha, bago ko pa ito tapusin. I want you to remember this. Minsan may mga, kasi ang testing sa atin level by level. Hindi ka naman bibiglain, isusubo sa'yo ni Lord na isang baka mamaya alam ni Lord ang capacity mo, anak, machuchugi ka kaagad. Pag sinalang ko to sa iyong problema, baka hinimatay ka na. Ito anak, dadagdagan ko, pag napasa mo ang isang testing, there will be another testing. Why? Kaya na ito ng capacity. Kaya na ito. But remember, kung gusto natin ng promotion, pass the testing. Kailangan natin i-pass ang testing. Sasabihin natin, notice ninyo ito? Some of us, manotice nyo ito. Lord, pabalik-balik ang problema. Bakit, Lord, hindi ito taon na, Lord, di Canada, paulit-ulit. Sasabihin ng Panginoon, paano ayaw mo harapin? Harapin mo muna para mag-level up ka na. Gusto mag-level up? Harapin ang problema. Pero alam niyo yung pinakamaganda whenever facing challenges? The right response is very important. At pag nagpe-face ka dyan, huwag mong harapin mag-isa. Kasi kahit ikaw pang pinakamagaling na tao, you cannot do it alone. Kahit ikaw pang bilyonaryo na tao, lahat ng property meron ka na, God will tell you, anak, you cannot do it alone. You need and we need the Creator. That's the truth. So pass the testing. And if ngayon may pinagdadaanan ka, I'd like to encourage you, pass that kasama ang Panginoon, na kahit parang akala mo wala ng pag-asa, you keep on believing na, Lord, wala na po talaga ako magagawa, pero Lord, ikaw ang hope ko. You just keep on believing in God, because God will do it. At magugulat ka, yung testing na yan, baka isa sa inyo ngayon dito na kayo nakapila na magte-testify ako, kasi naipasa ko. And I want to testify na napakabuti ng Diyos. Na I want to testify na grabe, lugmok na lugmok ako, hindi ko alam paano may ipapasa. Pero dahil may Diyos na mabuti at tapat, kaya naipasa ko ang testing. And sasabihin sa iyo ng Panginoon, kung may challenges ka ngayon, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng iba dito sa atin. Pero if you are facing challenges, I want to say, congratulations. Naka-line up ka sa promotion. Ulitin ko, you are a candidate for promotion. So, patuloy po tayo na manalig sa Panginoon. Paglabas po natin mamaya, alam nyo, lumakad kayo like a child of God. Like a child of a living God. Minsan wala kang pera, kahit piso siguro sa bulsa, pero lumakad ka na parang akala mo milyon ang nasa bulsa mo. Pero wag naman yung parang hindi mo nakakilala ang katabi mo. Alam mo yun, na parang naglalakad ka, milyonaryo, but keep honoring God, keep worshiping God, keep loving God, and keep loving people. So tumayo po tayong lahat and let's worship God.
napakabuti mong Diyos, Ama. Napakatapat mo, Father God. Lord, there are things in our lives na minsan hindi namin maunawaan. Lord, minsan nakikita namin, Lord, na parang walang way out, Ama. But Lord, we put our trust in you. Ikaw ang Diyos, Ama, na hindi nagpe-fail kailanman, Ama. Lord, ang dami po naming limitasyon. Lord, pero ikaw, Panginoon, hindi ka pwedeng limitahan, Father God. Lord, that we believe, Father, Lord, na ang promotion, ang blessing ay galing lamang sa iyo, Father God. Lord, may mga bagay, Panginoon, na hindi namin kayang isolve sa sarili naming pamamaraan, Ama. Dahil, Lord, may kahinaan kami, Father God. But, Lord, in our weakness, you are our strength. Lord, sa madilim na paligid, Father God, let our eyes, let our hearts, Panginoon, Lord, nakafocus lamang sa iyo, Panginoon. And Lord, salamat, Father God, sa guidance. Salamat, Panginoon, Lord God, na ikaw ang Diyos na kailanman hindi kami pagkukulangin. And today, Father God, Lord, patuloy po kami na nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa aming buhay, sa iyong katapatan, Panginoon, na kailanman ay hindi magbabago. Pwedeng pabago-bago, Panginoon, ang season ng aming buhay, pero ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ay hindi magbabago. Panginoon, thank you for the assurance that nothing can separate us from your love, Father. God, thank you, God. And let's close lahat ng eyes. Let me pray for you. Father, I thank you, God, for this day, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Ama. Panginoon, today, Father God, as we always declare, God, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, Lord God, na today, even sa paglabas nila, Father God, mas lalo mo po sila, Panginoon, Lord God, mas lalo ka, Panginoon, magpakahayag-hayag sa kanila, sa bawat isa sa amin, Ama. That, Lord, that in our lives, Father God, whatever na testing meron kami, Panginoon, Father God, let it become a testimony, Panginoon. A testimony of your faithfulness sa aming buhay, Father God. At Lord, patuloy mo po ingatan ang bawat isa. And Lord, salamat, Panginoon, sa breakthrough. Salamat, Panginoon, sa mga bagong patotoo, Father God, na isinisulat mo right now sa puso ng bawat isa. Father God, thank you, Panginoon, sa encounter. Thank you sa protection. Thank you sa provision. And thank you, Panginoon, Lord God, that you will turn things, Panginoon, Lord God, na magiging napakagandang buhay na patotoo ng iyong pagmamahal sa amin. Lord, we thank you, God. We honor you and we glorify your name in Jesus' name. Amen. Thank you so much for the wonderful word, Ate Belle. Grabe, sobrang nakaka-bless. Yes. And syempre, bago po tayo lumabas, new life doon the My Family, My Hope. Ingat po kayo sa pag-uwi.